Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa lahat po ng Pisces na narito po ngayon, hello po. Sa mga baguhan, tawagin niyo po akong Ate Mel. Dito sa channel po natin is pinag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. But so far po, ang gagawin po natin is tawas. So balik po tayo sa ating tawas, no? Kung sakaling baguhan ka nga, no, balikan mo po ang ating mga tawas nung nakaraang taon. And nagbigay na po ko at least 13 scenario or 13 cards po, no, sa lahat po ng zodiac. So sa ngayon, ang gagawin po natin Pisces is makinig po kayo sa dasal, as I said, no. Minsan po kasi ang sakit natin is galing po yan sa kalikasan or sa mga entity po na hindi po nakikita, no. Kapag sila ay nasaktan, nagpaparamdam po sila sa atin, no. And yun po, kung halimbawa po may bali po ang balikat nila or kung nahulog ka, usually niyan kasabay po sila noon, no, lalo na sa mga bata, no. So in this way po, kailangan lang po sila ng dasal, kung minsan gamutin, mas madali po tayong gumaling. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda po kung at least bago po kayo pumunta ng doktor, magpapatawas po kayo. Baka lang ho, nanuno lang kayo, no? So, if not, no, kung talaga pong grabe, kung halimbawa may ano na po ang katawan po natin, so mayroon po tayong mga ibibigay po na herbal na kung sakasakali po, wala po kayo dyan, no? And let's begin by praying. Ang Latin po na ibibigkasin ko is ito po ang Latin ng I believe in God. And isa pong tatlo yun. And then isa pong Our Father. And sabayan ko po siya ng dagdagan ko ng ating iba pong parang tinatawag po natin na bakod po para po sa ating lahat. So let's begin, Pisces. Please bow your head and touch your heart. Parang kumbaga sa akin, damhin po ninyo ang inyong mga puso and buksan po ninyo ang ating mga isipan and pakinggan po ninyo ang ating dasal. Cristatim Hisum Christi Pater Salvame, Cristatim Hisum Christi Pater Salvame, Cristatim Hisum Christi Pater Salvame, Pater non Deum Christum Solumi, Cristatim Christum Igosum, Atum Picatum Igosum, Jerusalem Basidit Lababimi Salvame. Alright, so nandyan, no, tingnan natin. Ang card po natin is, and this way, tingnan natin yung ngayon, and then balik po tayo sa ating nakaraan, and in the future, para po kahit papano, tingnan natin kung may pagbabago po ba yung nararamdaman natin, no. If not, then pwede nating baguhin po yung ngayon, no. Let's say, for example, pag-iinom po ng mga gamot, okay? Pisces, February 19 hanggang March 20, find your center. Ang Pisces po is water element, no? And kapag hindi po sila nag-ingat ngayong panahon na to, na taon po ng fire, no? Kung minsan magkasalungat ho, no, ang Pisces at saka ang, no, magkasalungat po ang water at saka ang apoy, no? Pisces, no, February 19. So, tingnan natin yung ngayon. Ito yung una. Okay. Ngayon, tingnan natin yung nakaraan mo. Pisces po, no? Nakaraan. And in the future. Okay. Ito po isa sakit, no? Lahat po ng mga nararamdaman natin. Tingnan po natin ang ngayon. Hindi ganun kagrabe po, guys, no? I cannot say na, and I would say na congratulations po sa lahat po ng Pisces, no? Or sa Pisces po na nandito po ngayon. Kung may nararamdaman kayo, guys, dahil lang po yun sa pasma o sinabi po natin na parang nagutuman kayo. Hindi kayo kumain sa tamang oras, okay? So, ito po yung unang pagbasa ko sa card nyo. Sa ngayon, ha, kaya po masakit po ang tuhod nyo, masakit po yung mga kasukasuan ninyo. Pwede din po na parang sinabayan po siya ng pasma, no? Na kumbaga sa akin parang lamig, no? Parang tubig or lamig or pagod kayo tapos naligo kayo. Ito yung nakikita ko sa ngayon po. So wala po ako nakikita. Minsan talaga po parang emotionally, yes, pakiramdam mo kasi parang wala kang pera, no? Kahit anong gawin mo, binabudget mo na po kung anong meron ka, kailan po ang dami pong gastusin. Ito po yung more on nakafocus po ang Pisces po sa ngayon sa tinatawag po nating financial
financial. Pero about po sa sakit po ma'am, okay lang po 'yun. Sabi ka ika nga kahit wala tayong pera basta magali okay lang po tayo. Ngayon kung, nakakaramdam ka ng panlalamig o sabihin po natin na ang pawis pawis mo malamig dahil nga po sa tinatawag kong pasma 'no, pasmo sa amin, puwede hong magtutong kayo ng bigas tapos pagkatapos niyan pakuluan po ninyo yung tinutong na bigas 'no, yung sinanlag ba 'no, yung pig brown po na bigas and after that puwede po ninyo yan na sabihin natin na ano, sabayan po ninyo ng, ilaga po ninyo yan pagkatapos inumin po ninyo yan sa umaga. Ibig sabihin yung pagkagising ninyo tsaka bago kayo matulog 'no, para kahit papaano po mabawasan po yung pananakit po ng inyong sikmura. Yung bagang parang lagi ho kayong gutom, kasi nga sabi ko nga napasma kayo. Now in the past 'no, well, in the past puwedeng sabihin ko sako, stress ka, galit ka 'no, meron kang kumbaga sa akin masakit po ang ulo ninyo, may nagalit po sa inyo pero hindi naman siya gano'n kagrabe 'no. Parang sumakit yung isang dito na part po ninyo ba pero hindi siya gano'n kalala 'no. Sabi ko nga sa inyo 'pag, yung nangyari sa inyo ba na parang nalipasan kayo ng gutom, kung minsan po ang resulta po niyan yung pananakit po 'no, pananakit po ng inyong sikmura, yung parang ano ba, yung parang ika nga is tumataas yung uric acid ninyo. Pero mostly talaga yung kabilang mata niyo masakit, itong dito na part masakit po 'yan 'no. 'Yan po is spasma or sabihin po natin na parang nasibang kayo pagdating sa Bisaya or pagdating po sa Bicolano, sibang or nuno gano'n. Parang nausog kayo. Pero ito po, puwedeng posible po na yun na nga sabi ko nga sa inyo is galit ho kayo. So far, in the past po wala akong makikitang sakit guys, kundi parang nahirapan po kayong magba-balance po na inyong life 'no, between here and there 'no. Pisces so water po kayo 'no. Pagdating dito parang I think parang naka-focus kayo nowhere, parang wala kayong direksyon ano. And, ang pakiramdam mo kasi parang ikaw lang mag-isa, storm is coming, parang and then so far wala ho kayong magagawa 'no, dahil nga po so lagi kayong nakatingin 'no, nakatingin kayo dito 'no, nakatingin kayo in the past 'no. Emotional na lang pong pag-uusapan po natin. I don't see any sickness po bukod lang sa sabi ko nga sa inyo lamig, nagutuman, masasakit ang mga paa, parang tinutusok 'no. And, other than that wala po, okey po si heart ninyo, okey po, so kidney ninyo, okey po kayo pagdating po sa sickness. So, more on masasabi ko po more on stress kayo pagdating po sa finances. Pero as I said, other than that, you're okay. Now, dito kasi sa unang card mo kasi or unang card or pangalawang card 'pag tingnan natin ha, okay, until in the future hindi po siya magbabago unless po baguhin mo yung sitwasyon mo sa ngayon. Eto yung in the past mo is Eight of Sword which is means to say na parang kung titingnan mo baga kawawa siya 'no, galing siya sa bundok 'no, nag-iisa siya paakyat po siya sa bundok, malamig 'no, nag-iisa, meron na po siyang ilan na lampara. This is the feelings of parang you are lost 'no, parang hindi mo na alam kung anong gagawin or you don't have any direction in life, and sa center po ng card mo kasi ito yung pinaka-sentro 'no, well, iniisip mo kasi na wala kang pera, ano ba ang gagawin mo? Gusto mo sanang kumbaga sa akin you are dancing in between, yung kung ano mang pera mo pinagkakasya mo, walang sobra 'no, ika nga 'no, tinikling ka na lang, pero iniisip mo kasi na as I said 'no, you are dancing with a very small money where kumbaga sabi ko nga ika nga is pinagkakasya mo kung anong meron ka. Still at the beginning, at this is gonna be the future na. If you don't change this overview, but because eto yung pinaka-importante sa mentality ninyo guys sa ngayon. Yung bagang wala kayong magagawa dahil wala kayong pera. Whatever your plan is, nagdedepende siya sa pera pong parating. So, I don't see any future kapag ganito ang mindset mo sa ngayon. So, usually, kahit sabihin po natin, masakit ang tuhod mo. So, you cannot go anywhere pagdating po sa physical. Now, sa mind naman po, talaga pong, kasi
kahit ano man gusto mong plano, this is your thinking. Kahit ano man yung plano mo, parang walang mangyari kasi nga iniisip mo, so far wala ho kayong pera or kulang ho kayo sa budget, no? Pero kung baguhin mo ang mentality mo, magbabago po ito, no? Okay. Etong Ten of Sword, ito is just like may magta-traitor sa'yo, pang masakit ang likod mo in the future, ha. While I would say, sa physical po na aspect natin, parang sinasabi ba na may magta-traitor sa'yo, parang gano'n. Parang dito kasi in the future, sinabi ko nga sa'yo, 'pag hindi mo baguhin ang mindset mo sa ngayon, kasi ang mindset mo nga is in the center is, the Five of Vessel or ecstasy, or somehow wala kang pera, 'no, or sabihin po natin na ang pera mo is tama lang, 'no, tama lang, 'no. Five of Vessel is Five of Cups, like regrets, 'no. 'Pag sinabi po na iyan po ang ano po guys, sorry po, 'no. So, ang mayon po kasi namin nag-aalburuto po, and nasa likuran ho ako ng mayon. Kaya po talaga pong, kasagsagan po ng ano ngayon, but we are safe po dito sa lugar po namin. Kaya lang po doon sa harap po like Albay, Legazpi, Boracay, Ginobatan, 'yun po ang talaga pong target po ng mayon. Delikado po 'yan 'pag gano'n, 'pag nag-aano siya ba, nag-aapaw siya ng mga maiinit or bula, 'no, or lava. 'Pag nag-apaw 'yan tapos ulanin ng ulanin, 'no, posible po na matipak. 'Yun po ang kinatatakutan po ng aming mga Albayanos or kami lahat po na nandito. But so far, okay naman ho. Balik tayo dito, 'no. So ang sa ngayon kasi guys, 'no, as I said, parang you are mentally blocked, 'no, parang ang iniisip mo kasi is puro regrets, 'no. Yung bang Pisces ba, 'no, like marami kang regrets, 'no, sana ganito ginawa ko, sana ganito. Kaso lang ho is like, sorry. Kaso lang ho, parang puro ka kasi gastos nung mga nakaraan siguro guys, kasi meron tayong Pasko, meron tayong New Year. So ganyan, siyempre lalabas talaga yung pera po natin, 'no, para sa ating pamilya, 'no. But ito yung sinasabi ko na gusto mo sanang umalis, gusto mo sanang, alam ko gusto ninyong umalis sa isang lugar na 'yan, either physically or mentally, na sana po makakaraos ka. Kailan ka ba makakaraos? 'Yun ang laging nasa isip mo. So, if you still hanggang ngayon magfo-focus ka po sa kawalan, magfo-focus ka po sa regrets, magfo-focus ka po, lalo ho kayong mahihirapan diyan in the future. In the future ho, lalo ho maglala ang sakit ng likod ninyo, yung bagang tsismis ng mga kapitbahay, yung nakakainis, parang tinitira ka ng talikuran, 'no? And, eto pagdugtungin ko is just like say, merong mga ano ba, merong mga problema when it comes to mga authority, 'no, magkakaroon ka ng problema po sa land, may aasikasuhin ka po na mga dokumento na papunta po ng ibang bansa dahil iniisip mo po ikaw as a person, ikaw ho yung tinatawag natin na padre de pamilya o tabing babae o lalaki ka man, o ikaw po yung breadwinner. Ngayon, kung gano'n at gano'n po ang mindset mo, talagang mahihirapan ka, 'no, baby girl or baby boy, mahihirapan ka po. Alam niyo kung bakit? Because you're focusing on regret. Paano ka po makapasok po ng grasya kung lagi ka na lang po, "Sana ginawa ko 'to, 'no, sana ganito, sana ganyan," 'no. So, sa akin, you're not facing anybody, hindi ko inaanong kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan, or kasalanan mo, no. Baguhin mo ang perspective mo. Marami ako guys na binibigay sa inyo na ways po na kahit papaano po, paano po tayo maka-align. Pero as I said, nangako ako sa inyo, tapusin ko lang po itong tawas, and then more on na po tayo sa pampaswerte, paano tayo makakalabas sa isang sitwasyon, no, ganito or blah blah blah. Kasi I believe po ang sakit po natin galing po sa ating mental. In fact, this is all mental, it is all spiritual, no. So, ngayon later alam ko on and off na po yung sugar niyo, parang pataas na po siya dahil nga po sa stress, dahil nga po sa ano niyo na parang kawalan, no. Gusto ninyong umalis sa isang lugar, makaahon physically, mentally, gusto niyo makalipat po ng bahay, and then everything is okay. May nakita ako, you are thinking po na, mag-a-abroad ka po, mag-aasikaso ka po ng mga dokumento mo because you think that you are a breadwinner, no. No, no,
No, I would not say kasi sooner 'pag ganito pong pakiramdam mo, mauubos ho ang lakas niyo. Mauubos po ang lakas niyo lalo na po if you are thinking you are alone, 'no? So, iba kasi ang mindset po guys na you are thinking that you are alone and yet believing in yourself, no? Believing that you can do, believing sa mga pangarap mo. 'Yan talaga is solo flight niyan, 'no? Pero 'wag mong isipin na lahat ng gagawin mo is para sa iba. Kasi if you do that, no, Naps, itong tao na 'to na inaasahan mo or like sabihin mo kahit sabihin natin, yes, mga anak mo kasi responsibilidad po natin 'yan. But if you're thinking like that, no, so darating ang panahon na 'pag hindi po sila sumusunod sa mga gusto mo, you're going to strike back. Parang masasaktan ka tapos siyempre anuhin mo sila na lahat ng ginagawa mo para sa kanila ganito bla bla bla. But no, that's not how para hindi magiging mabigat sa you in the future 'yan, no. I hope you get what I meant, Pisces. Yung bagang kasi ang gusto ko sana dito is like, 'pag, ah, 'pag 'pag ang lahat ng ginagawa mo because of someone else, 'no, in the future po talaga is magfe-fail po 'yan, alam niyo kung bakit. Kasi po, although sabihin natin na mga anak natin 'yan, 'no, obligasyon natin na mag-provide po sa kanila. Pero pag-iisipin mo kasi na ikaw lang mag-isa, lahat ginagawa mo 'to para sa kanila, para sa ganito, so mawawala po yung joy mo, mawawala yung pagmamahal mo sa sarili mo, sa respeto sa sarili mo, na parang you do magsikap ka in a way na para sa'yo, pero actually extended it to your family. It's just like gusto mong gawin 'to dahil gusto mo makapag-provide sa pamilya mo. So in the future walang sisihan 'yan, 'no. Kasi alam niyo guys yung mostly kasi mas don't get me wrong, 'no, alam kong ang lahat ng magulang gustong magiging maayos ang mga anak. Pero hindi rin lahat ng mga magulang is that pinapaaral yung mga anak kasi they are thinking na in the future, sila din ang bubuhay po sa kanila, which is a very wrong idea. Alam niyo kung bakit? Hindi lahat po ng mga anak natin is like, ah ibalik po sa atin yung lahat ng ginagawa po natin. Although sabihin ko nga sa inyo totoo guys kung paano natin pinalaki yung mga anak po natin, yun po ang ibabalik po nila sa atin. Whether we like it or not, no? Pinapaaral mo sila pero from time to time nire-remind mo kung gaano ka kahirap, no, ganito. Although sumusunod sila sa'yo pero nagre-rebelde ang mga yan. Mas mahirap guys yung nararamdaman po ng ibang tao against sa'yo kaysa yung sinasabi nila sa bibig. No? So sa akin, I would say, stop regretting something. Kung may ginastos ka, tama na 'yun. Kumbaga sa akin, 'wag mo nang pagsisisihan bakit mo ginastos yung mga pera. Kasi po actually ang pera po na ginastos mo napupunta naman 'yun lahat sa 'di ba? So para sa akin, forget that one, kalimutan mo na 'yun and then build something new. Ano ka ulit, bangon ka ulit, maghanap ka ulit ng panibagong pamamaraan kasi nga sabi ko nga sa'yo gusto mo ngang lumipat pero yun, sabi ko nga is like sa ngayon wala kang pera. Pero that is only in your mind, hindi yan totoo, no? Hindi yan totoo guys na wala kayong pera, may pera kayo. Basta po mag-focus kayo na may pera kayo, then you are working towards your goal, no? Kasi although sabi ko nga sa inyo wala ho kayong nararamdaman kahit sabihin ko sa inyo, "Okay guys, wala kayong nararamdaman, okay mga ito mga eng-eng lang 'to." Pero mentality, I feel you. I feel you spiritually kasi alam ko po talaga sa ngayon po bagang dihado ka na masyado, parang you have something in your heart, hindi mo siya mailabas-labas and nararamdaman ko kayo. And no matter what guys, magbabago po ang future ninyo kapag ka-imagine yung magiging happy ka din pa paano. Wag mo nang pagsisihan yung mga ginastos mo. Yung mga ginastos mo okay lang yun, no? Lalo na yung mga nakaraan, Pasko, New Year, 'di po ba? No? Tayo kasi masyado tayo sa pamahiin na dapat ngayon may pera ka, may ano ka, no, mali ho 'yan. Kahit anong handa mo ng mga pampaswerte diyan kung ang mindset po natin was thinking that,
or spend so much, no, na napupunta doon sa wala yung pera po natin, no. Okay guys, thank you very much for watching. Sana po, I see you again next time and, yeah, soon po ito. Bye po.